Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nangyari sa pagkatapos ng pagragasa ng Typhoon Pepito dito sa ating bansa. Alam niyo, tatlong beses na naglandfall siya. Unang-una sa Catanduanes Island, and then sa Pulilio, pangalawa, and then pangatlo doon po sa Dipakulaw, Aurora, ah, Baler, pagkatapos Dipakulaw. Kasi halos pareho naman yung linyado yan ng Aurora. Alam niyo, merong isang taga-Amerika na pumunta talaga dito sa Pilipinas para baybayin din niya ang kung gaano kalakas yung bagyong Pepito. Akalain nyo, galing pa ng Amerika, pumunta ng Pilipinas, patapos nang kumuha siya ng driver at saka siyempre sakyan, pumunta siya sa Aurora at doon siya inabutan sa Dipakulaw. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya, pero ito ay nagpupunta sa mga iba't ibang lugar ng mundo para baybayin niya at sinasalubong niya yung bagyo o mga cyclone or mga bagyo. Ang pangalawang kwento natin ay tungkol sa mga fatalities, so ito yung mga namatay. May isa pong namatay sa Camarines Norte at ito po ay lumabas nung sinabi ng ating presidente na isa daw ang namatay sa banda ng Bicol. Hindi lang alam natin kung ito ay nabagsakan ng kahoy o na elektrisidad o ito ay naanod siya ng tubig o nalunod. Pero ito po ay isang kalunos-lunos na balita doon po sa Nueva Vizcaya sa may bayan ng Ambagyo. Minsan nakapunta na ako sa Ambagyo. Ito po ay 20 kilometers ng bandang west ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. At ito po ay bulubundukin at ito po ay parte po ng Cordillera. At ayan po, meron pong isang bahay na landslide at ayun, 7 yung namatay at natabunan at meron pang ibang mga sugatan. So, lahat-lahat ang fatalities itong bagyong Pepito ay 8, 7 sa Ambagyo. Ito yung isang bayan ng bulubundukin ng Nueva Vizcaya. At alam naman ninyo, Nueva Vizcaya yung at saka Aurora. Kasi yung pagkatapos yung Aurora, ang next na tutumbukin yan is Nueva Vizcaya. Kaya po, ganun po nangyari. Pero ang maganda pong nangyari ay ito pong Sierra Madre Mountains natin. Nilusaw niya yung mata ng bagyo. Akalain mo, pagsampa niya sa bundok ng Sierra Madre, nawala po yung mata ng bagyo. At anong ibig sabihin nito? Ay ito po ay nagpapahina yung bilis at sa kalakas ng bagyo na dumating sa atin. At nung pagtama sa Sierra Madre, papunta ng Nueva Vizcaya, mamaya nung pumunta na sa Cordillera para sagupayin yung bagyo, nawala na. At ito po ay unti-unting dumaan na lang sa may Candon, Ilocos Sur at umalis na sa bansa natin yung bagyong si Pepito. So ganun po ang nangyari. So importante po yung ating Sierra Madre Mountain Range. Kasama na rin yung Caraballo Mountains kasi yung Caraballo at saka yung Cordillera, ito po yung mga bundok sa may bandang bunda ng Nueva Vizcaya. At yung kukonekta papunta ng Cordillera, ito po yung nakapagpahina po ng bagyong si Pepito. Pero ang problema po sa Sierra Madre, unti-unti na pong nawawala yung ating kagubatan. Kaya marami naman tayong mga local LGUs or local government units na nagpupursige po na nagtatanim ng mga kahoy, mga niyog sa lugar ng mga ito. Alam niyo yung Aurora na yan,
halos puno na ng mga niyog at saka mga kahoy na malalaki na tinatrim ng ating mga kababayan na nandoon. Kasi karamihan sa kanila ang trabaho nila ay kumukuha na lang ng buko at ito ay tinitinda dito sa mga siyudad. Akalain nyo, dati-dati, ang buko ay ₱5 nung doon ako na-assign. Pero alam niyo ba kung magkano na ngayon? ₱25 at ₱30 na. Kaya malaking business po yung buko na yan. Alam niyo yung Dipakulaw sa Aurora, ito po yung merong mga magagandang beaches. May white beach doon, kaya nga naglipa na at marami mga beach resort doon. Pero ang nangyari, talagang sinagopa po ng bagyong Pepito at marami po ang mga nasirang mga beach resorts at saka yung mga bahay doon. Buti na lang walang mga naiulat na namatay doon except po dito sa may Ambagyo, Nueva Vizcaya. At ano pa yung balita natin ay yun lang muna at yun lang muna at alam niyo ang lagay na ngayon ng panahon ngayon dito ay umaaraw na at talagang asul na asul po yung ating langit at kitang-kita po yung init ng araw ngayon dito sa lugar ko. So, yun lang po muna ang ating balita at siyempre, wag muna tayo sa politika kasi medyo kontrobersyal po yung politika. At ito po meron pa sana akong ikukwento sa inyo na kontrobersyal pero gagawa na lang tayo ng isang kwento balang araw kasi ito po yung bagong pronouncement ng ating gobyerno na sasampahan daw ng kaso si dating Presidente Rodrigo Duterte ng international humanitarian law na siya po ay nag-violate po ng mga provisions po ng international humanitarian law. At isa pang balita ay nagpahayag po ng isang message or advisory ng ating kagalang-galang na Executive Secretary ng Malacanang na si Apo Secretary Lucas Bersamin na sabi niya na wag daw tayong magaksaya ng magarbong paggugunita po ng Pasko. Ibig sabihin, wag masyadong bongga daw. So kinakailangan pong masyadong tone down yung ating pagbibigay ng selebrasyon ng Christmas. Kung kinakailangan po itong mga regalo natin, ibigay na lang natin doon sa mga nasalanta ng bagyo. Akalain po nyo, 4 na bagyo yung dumaan sa atin in a span of 10 araw. Ganun po, katindi po yung ating experience po dito sa mga nakaraang 4 na sunod-sunod na bagyo dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na taga Visayas, taga Batangas, taga Bicol, taga Cavite, at dito po sa Aurora at saka Cagayan, Isabela, at syempre doon sa aking probinsya na Ilocos Sur. So, instead po na bumili tayo ng mga garbong gift, donate na lang po natin sa mga nangangailangan po ng tulong natin dahil po sa nangyaring bagyo dito sa ating bansa. Maalala ko nung ako ay active sa military, nung nagkaroon po ng sunod-sunod na bagyo, ng ganito naman nangyari, yung anniversary po namin ng Armed Forces of the Philippines kasi usually pag December 21, nagkakaroon po kami ng anniversary ng AFP. At ang ginawa po ng aming Chief of Staff noon, kinansela po yung celebration namin ng AFP anniversary at yung budget po na nakalaan para sa pagpapagunita ng itong AFP anniversary ay binigay na lang na donasyon doon po sa nasalanta ng bagyo noong panahon na yon. So yun lang po ang aking balita at kwento ngayong araw na ito at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!